topic natin po for today is about sa UTI. Ang kadalasan pong tanong ng mga buntis, kung may UTI daw po siya, ano po ba daw ang gagawain? Unang-una po, nagbibigay po ako ng mga tips. Ang unang-una po, yung advice ko po sa mga nanay na may UTI, nagpa-check up na sila, limbawa may result na may UTI sila. Unang-una po, pag nalaman natin na may UTI po tayo, uminom po agad ng 2 basong tubig. Uminom agad. Kung maaari po is 8 to 12 glass a day po ang iinumin nating tubig. Dadamihan po natin kasi lalo na pag tayo po ay napapakain po ng maaalat, ng sobrang mga chichirya, kasi mostly ngayon ng mga kabataan mahilig po sa chichirya, no? So, iiwasan po natin yun. Pag tayo ay may UTI, iiwasan po natin ang maaalat, unang-una, ang mga chichirya, soft drinks, kasi lalo pong nakakataas po ng UTI ang soft drinks, no? Lalo na yung mga juices na may mga kulay po, iiwasan po natin yan. Pag sinabi po ng doktor na kayo po ay kailangan ng mag-antibiotic, susundin po natin yun. Halimbawa, niresetahan po kayo ng amoxicillin, 500 mg 2 times a day, mostly 2 times a day po yan. Sundin nyo po yun within 1 week. Kailangan tuloy-tuloy po yun, wag ninyong ititigil. Pero ang tamang gamutan po talaga sa UTI kung maaari is 3 days lang po sana. Kasi pag nasanay po tayo sa antibiotic, every time na may UTI, antibiotic, hindi rin naman po maganda yun. Kung maaari, yung mga pagkain po, iwasan na lang natin para once na ginamot na po ninyo kasi yan ng 1 week and then halimbawa, gumaling siya, nawala, and then hindi naman natin sinusunod yung mga advice na hindi po tayo umiinom ng maraming tubig, and then napapakain po rin, pa rin po tayo ng mga maaalat, yung mga bawal nga po, mga chichirya, mga maaalat na pagkain, pati po yung mga noodles po, bawal din po yan. Kasi yung mga sa pack po no, na hinahalo po natin doon sa water, sa niluluto natin, is nakakapos din po ng UTI yan. Kasi maalat din po yun, no? Ayan. And then, isa pa po, sa punta naman po tayo sa mga dapat kainin pag ikaw ay may UTI. Unang-una po, ang dapat natin kainin lamang ay yung mga mayayaman sa mga vitamins. Halimbawa, sa mga gulay po, repolyo, mga talbos ng kamote. Ang talong po, napakaganda based sa nabasa ko, no? Ang talong po, mayaman siya sa tubig. Wala siyang kolesterol, may mga multivitamins din po ang talong. May vitamins and minerals, mayaman din po siya. No cholesterol. May potassium, may calcium, maraming tubig. Kailangan po yun. Napakaganda po ng talong. Kaya kahit anong luto po sa talong, pwede natin siyang gawain. And then malunggay. So yun ang magagandang gulay para po sa ating katawan. Sa mga prutas naman po, kagaya ng dalandan, orange juice, or calamansi, pwede po natin gawing juice po yun. Or lemon, pwede yan. No? Maganda pong source of vitamin C ang lemon. And then calamansi. Iwasan po natin yung mga makukulay, yung mga juices nga po, and then soft drinks. Huwag pong matitigas yung ulo natin kasi kahit advice po yung doktor natin na iwasan ninyo yung mga ganitong pagkain, mga juices, ay kung hindi naman po ninyo sinusunod, talagang pabalik-balik po ang UTI. Lalong-lalo na po pag sa buntis po, no, halimbawa ganito, pag na-detect po natin na kayo po ay may UTI, pagdating po halimbawa nasa 6 months, 7 months, kailangan po magamot po agad ang UTI. Hindi naman po magbibigay ang doktor sa inyo ng gamot kung hindi po pwede sa inyo. Yun naman ay alam ng doktor yan na halimbawa amoxicillin, pwede po yan sa buntis. Halimbawa 7 months, may UTI ka or 8 months, pwede po sa inyo yun. Basta kung ano po ang sinabi po ng doktor, sundin po natin yan. Yan naman ay malaki na ang baby niyan pagdating ng 7 months, 8 months. Pwede na po kayo mag-take ng antibiotic niyan. Lalong-lalo na po pagdating ng 9 months, kailangan po bago manganak si buntis, kailangan po gumaling po ang UTI. Kasi may tendency po na mahawa si baby pag hindi po gumaling ang UTI ninyo bago kayo manganak. Paglabas ni baby, malamang pati si baby may infection din. So kawawa naman ang baby ninyo pag nagkataon.
So, kailangan gamutin po si UTI bago po kayo manganak. Ayan, and then sa mga nanay din po, ganun din. Number 1, iiwasan nyo rin po yung mga bawal sa may UTI. Mga soft drinks, chichirya, yan, number 1 po. Bawal po yan sa mga buntis. At sa mga nanay po, lalong-lalong na kailangan mga nutrients na pagkain dapat healthy. Mga gulay, mga prutas, yun po ang nababagay po sa mga buntis. Sa next video ko po, ituturo ko po sa inyo from first trimester, second trimester, and then third trimester, yung mga tamang vitamins po na pwede ninyong inumin. Ayan, magandang araw mga mamshis, andito po ulit tayo. Ang gagawin po natin today is mga exercise po na pwede sa buntis. So, una, mag-start muna tayo, mag-inhale, exhale. Mag-warm up po muna tayo. Inhale, exhale po. Sunod po tayo, mga mamshi. Okay, inhale, exhale po. Pwede sa ilong, pwede sa bunganga. Ayan, 3 times, 5 times. Ayan, okay, follow me. Okay, 1, gitna, 2, ulit-ulit lang po yan. Okay po yan. And then next, ito po ha, kunwari, buntis rin po ako. Marami tayong exercise na pwede sa ating mga buntis na ito ay mga light lang. Pwede po natin i-separate yung paa natin. And then, pwede po, straight lang 1. Ilan tayo masyadong bend. Medyo malaki-laki na yung dyan natin. Pwede 10 times. And then, next po natin gagawin, ito po ay pampatibay po sa mga muscle po natin sa paa. Inhale, exhale po ito. Pataas po ang inhale, exhale, tip to. Pataas po natin yung dulo ng paa. And then, again, ulit-ulit lang po yan. Ayan, taas po ang paa. Ulitin po natin yan hanggang 10 times. Okay. Next po. Ayan. Okay. 1. Kanang paa. Kaliwa. Kaliwa naman. Ayan. Pagpatibay po ng ating mga tuhod yan, ng ating balakang. Pagpatibay po sa ating mga balakang. Ayan. Tamang taas lang po. 2, 3, ulit-ulit lang po tayo hanggang 10 times. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Count po ulit tayo hanggang 10 times. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And then, pwede din
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kung nagagawain natin, ang kadalasang tanong ng mga buntis, sasagutin ko po. Una, kung ano daw po ang gagawin nila, kung minsan daw ay mamanhid ang mga paa nila, mga kamay, ganyan. Yung pangalawa naman, kung ano daw po ang tamang posisyon po sa pagtulog. And then, yung isa naman ay kung ano daw ang mga pwedeng vitamins na para po sa buntis. Ilan lamang po yan sa mga katanungan na sasagutin po natin ngayon. So, uunahin ko po kung ano daw ang gagawain. Kasi madalas daw namamanhid yung mga kamay, paa, no? So, ang advice ko po doon unang-una is uminom po tayo ng maraming tubig. Kasi kadalasan po yan pag namamanhid ang ating mga paa, kamay, nagkukulang po tayo sa tubig. And then, yung hindi po mahilig kumain sa gulay, mga prutas, kasi para po kasi tayo nadidehydrate niyan. Kaya tayo madalas namamanhid or nagka-cramps ang mga paa natin. Kaya kailangan tubig ng tubig po, lalo na sa mga pawisin, no? Sa mga buntis, lalo na pag naglalakad-lakad, lagi po tayo magbaon ng tubig para anytime po na kung saan man tayo, may bit-bit na tayong tubig, hindi na tayo bibili pa kung ano-ano pang klaseng inumin dyan. Basta tubig lang po. Kasi winawas out po niyan ang mga toxin sa ating katawan. So, kailangan po natin yan. And then, mga gulay na masusustansya. Alam na yan, marami sa palengke. Lahat ng mga green leafy vegetable, mga kangkong, talbos ng kamote, malunggay, kalabasa. Maganda po sa katawan niya. Talong, yan. Matubig din po yan. And then, next, sa pangalawa naman po, kung ano daw po ang gandang posisyon sa pagtulog. Actually, ito pwede rin po sa hindi buntis, no? Ang tamang pwesto po natin sa pagtulog dapat is nasa kaliwa. Kaliwa po tayo humarap. Halimbawa, ito buntis, no? Pairam ako ng una. Pag buntis po, ang tamang posisyon po, di ba, nasa kaliwa. O, ito, nasa kaliwa ako. Maglalagay po tayo ng unan. Lalagyan po, kakalangan po ninyo yung tiyan ninyo ng unan. Ganyan. Ayun, no? Para hindi po naiipit yung tiyan. Kasi pag malaki na po ang tiyan, pag gano'n medyo masakit. So, pag may unan po dito nakakalam, medyo komportable po tayo ganyan. Lalagyan nyo po ng unan yung tiyan ninyo sa gilid. Para komportable po ang pagtulog. Ayan, next naman po, kung ano daw po yung magandang mga vitamins na pwede po sa buntis. So, ang may advice ko po doon, sa first trimester po ng pagbubuntis, 1 to 3 months pa lang ang pinagbubuntis ng nanay is kailangan na po ng folic acid niyan. Kasi dyan po nag-i-start ang brain development ni baby. So, kailangan sa 2 months, 3 months, magpa-check up na po tayo sa center o kung saan mang ubigaynin ninyo, no? Magpa-ultrasound na para sure natin na buntis nga tayo bago po kayo resitahan ng gamot. So, sa first 3 months, folic acid. And then, pagdating naman po ng 4 months to 6 months, dyan na po mag-i-start ang mga multivitamins ni baby. Pwede na po kayong mag-take ng mga, halimbawa, Natalins M, Ubimin, Glossibul Ubi. Ayan, may mga bago po tayo dyan, Mom's Choice. Ayan, meron po yan sa mga lying in, no? Magtanong-tanong po tayo dyan. Pag nagpa-check up po kayo, itanong nyo na lang po din yan. Sila po, re-resetahan po nila kayo yan. Ayan, kasi dyan po, pagdating sa 4 months, sa 6 months, mahalaga po yun dahil lahat dyan na po nade-develop ang mga body parts ni baby, kamay, paa niya, mata, ilong, mukha, dyan, buo na po yan. Pagdating po ng 6 months, andyan na po ang mga hearing na may pandinig na po dyan si baby. Kailangan na po natin siyang paringgan ng music.
mga katamtamang music lang, wag naman yung mga pangmalakasang disco. Hindi pa kailangan ni baby yan. Mga love song or mga music na pambata, pwede na nating pakinig kay baby yan. And then, pagdating naman po ng 7 months to 9 months, andyan na po, buo na po si baby. Sa 7 months, may buhok na po yan siya. Yung sinasabing lanugo na manipis na buhok na tumutubo na po kay baby, no? Sa pagdating ng 7 months. Open na rin po yung eyes niya, buo na yan. May eyelids na siya, may eyebrow. Sobrang likot na rin po siya dyan. Malakas na rin po siya sumipa. May mga response na rin siya. Pag kinakausap, gumagalaw-galaw na rin yan si baby sa loob, no? Pwede na siyang kausapin yan. Andyan na po tayo magte-take ng calcium. Mahalaga po kay baby ang calcium dahil yan po ay sa buto para pampatibay po ng bone ni baby, para pag lumabas si baby ay malusog, malakas ang katawan at malayo po sa sakit si baby. At siguraduhin po natin na pagdating ng 9 months is weekly na po tayo magpapacheck up para i-sure po natin na okay na po lahat. Wala po tayong UTI, na-check po ang urine ninyo, ang hemoglobin ninyo, normal po lahat. Ang posisyon ni baby, kung normal po kayo manganganak, dapat kompleto na po. May ultrasound na po kayo, na okay na po lahat, na normal po ang panganganak ninyo. Si palik, meaning to say ulo po ang una, normal. Kasi once po na may ultrasound, lumabas doon, halimbawa transverse or balagbag si baby, ay automatic, hospital na po yan. May tendency ma-CS kayo, no? So, kailangan pagdating ng 9 months, okay na po lahat, na ka-ready na ang mga gamit ni baby sa panganganak. Okay, normal na lahat ang inyong mga sure natin na normal na lahat ang kalagayan ni baby anytime. 2 weeks before ng panganganak, kailangan naka-ready na po lahat ang gamit ni baby, no? Para anytime na sumakit po ang tiyan ni mami, naka-ready na po lahat ang mga gamit. Kailangan malinis na lahat. Nasa isang bag na po yan. Naka-ready na yung mga gamit ni baby. And then, sa pagkain po, pagdating ng 9 months po, kailangan yung sa mga pagkain, mami, lagi po tayong maggugulay, mga mamshi. Lagi po tayong magpuprutas. Meron po tayong tinitake pala sa mga lying-in, no? Prolacta na nagpapalakas po ng gatas ng mami. 2 weeks or 1 week before ng due date po ninyo, pwede na po kayo mag-take nun. Prolacta malunggay capsule. Advisable din po yan. Yun naman po ay nasa inyo lang po kung gusto rin ninyo. And then, tubig po tayo ng tubig palagi. Ayan, the best, no? And then, exercise. Yun po ang tamang time po. Pagdating ng kabuwanan nyo, maglakad-lakad na. Bawal na po ang matagal na upo. Bawal na rin po ang matagal na tayo, no? Long standing, long sitting. Kailangan ibabalance lang po ninyo, no? Yan, lakad-lakad, tubig-tubig, tamang kain, tamang tulog, tamang pahinga po ang kailangan ng malapit ng mga anak na buntis. Ayan, kailangan be positive lang po tayo, mga mamsi, iwakli po natin mga problema, lalo na't mga buntis, no? Kailangan maging masayahin po kayo. Para si baby ninyo paglabas ay malusog, maging masayahin din, malayo po sa sakit. Video ko po today is tungkol po sa mga buntis, no? Kung po'y magbibigay ng mga tips at sasagutin ko po ang kanilang mga katanungan, ang mga ilang tanong nila na may nag-text sa akin na ano daw po ang gagawin kung siya daw ay nadulas, no? May nag-text sa akin na nadulas daw po siya. O sa pangalawa naman, ano daw ang gagawin dahil tuwing umaga daw po ay siya ay nagsusuka or naduduwal, no? And then sa pangatlo naman, kailan daw po ang tamang, kung ilang buwan ba ang tamang pagpa-ultrasound kay baby. So sa una muna tayo, sasagutin ko muna yung kung ano daw ang gagawin niya kasi nadulas daw po siya. Ayan. Ang advice ko po doon sa nanay, halimbawa, yan, nanonood siya ngayon, na nadulas daw siya, no? Ang advice ko po, halimbawa, ganito, no? Obserbahan po natin ang ating sarili, no? Halimbawa, nadulas ka, na hindi mo napansin, may basa pala dyan sa inyong sahig. Obserbahan, no? Kung ikaw ba ay nag-spotting, dinugo ka ba, sumakit ba ang tiyan, ayan, nag-contract ba or nanigas, no? Obserbahan natin yan. Yan ang mga sign na
obserbate, nag-spotting ka ba? Dinugo, nanigas, sumakit pa siya, humilab. So, pag ganun na po ang nangyari, halimbawa, dinugo na, is magpadala na po sa ospital, no? Para maagapan natin si baby. Para ma-check po agad, papa-ultrasound, or may ibibigay po na doktor, na gamot si doktor, kung ano pa ang dapat ninyong inumin, pampakapit, ganyan. Doktor na po ang magbibigay sa inyo pag dinudugo na po yun. Isa naman na halimbawa, wala naman siyang naramdaman, nadulas, na wala namang spotting, or hindi naman siya dinugo, pwede po siyang mag-bed rest, no? Halimbawa, nadulas ka, magpahinga muna, no? Ang gagawin po, higa muna, and then maglagay po ng unan sa balakang. Dito, higa ka, and then medyo i-elevate po, maglagay ng unan sa higaan, tapos i-flat yung ulo, and then yung medyo naka-elevate yung sa bandang pitan ang medyo itataas, no? And then, nangangalay daw, nangalay. Kasi dulas siya, bumagsak, medyo nakasupport din naman siya, nakatukod din naman. So, ang gagawin po doon, obserbahan ang sarili, wag munang magkikilos, wag munang magbubuhat po ng mabibigat, yung mga timba, no? Kasi mostly yung ibang nanay, pag sa bahay, ang daming gawain sa bahay, naglilinis ang bahay, nagmamap, nagbubunot pa yung iba dyan. Ayan, naglalaba, mabigat po din yan, yung pabubuhat ng mga malalaking pantalon, mga kumot, no? Mga bedsheet, mabigat din po gawain sa bahay yan. So, pahinga muna, no? Ang sa nag-bleeding naman po, halimbawa, na-advise na kayo ng doktor na okay naman si baby, naagapan, pag-uwi po sa bahay, ganun din po ang gagawin. Siyempre, bed rest muna, pahinga, huwag muna magbubuhat ng mabibigat, obserbahan ang sarili, kumain po tayo ng masusustansyang pagkain, lagi po tayo magugulay, magpuprutas po, lagi magtubig, tsaka iwasan na po yung pagbubuhat ng mabibigat. Lalo na po kung nasa first trimester pa lang po kayo ng pagbubuntis, no? Kasi sa 1 to 3 months po na pagbubuntis ng isang nanay, nasa high risk stage po. Nasa high risk stage po yan, no? Kumbaga, siyempre, dyan pa lang po nag-i-start ang pag-develop ni baby sa 1 to 3 months. Kaya kailangan tayong pag-iingat po sa first trimester. Ayan, pahinga po, bed rest ang kailangan. And then, iwasan mo na yung mag-iisip, mangungonsumi, pahinga muna, kain lang muna, iwasan mo na yung mga gawaing bahay. Pabayaan mo na dyan sa mga ibang anak mo kung may anak ka ng iba or dyan sa kasama ninyo sa bahay. No? Ayan. And then, sa pangalawang katanungan po natin, kung ano naman daw po ang gagawin niya kasi madalas daw po siyang nagduduwal or nasusuka sa umaga, no? Yun po ang tinatawag natin na morning sickness sa mga naglilihi po yan, no? Meron kasing ibang nanay, pag naglilihi, masela, no? So, ang gagawin po natin doon, mag-ready po tayo palagi ng mga crackers, no? Mga biscuits, yung mga toasted bread, candy. Kasi madalas naglalaway yan yung mga nanay na naglilihi, no? May mga nanay kasi na masiselan pag naglilihi. Pero meron namang iba, unlike ako nung nagbuntis, na wala naman akong naramdaman, no? Hindi rin ako naglihi. Basta wala lang, kung anong gusto ko lang kainin, ayan, mga prutas. Basta lagi po tayo mga mamsi magprutas, lalo na yung pinya, maganda po sa buntis yan. Pinapalakas ang ating katawan yan, yung resistensya natin, kasi masustansya po, sagana po sa vitamin C. Ayan, pinya, mga oranges, suha, yan po ang madalas natin kakainin, no? Gulay, no? Ayan. Iwasan po natin yung maaalat sa mga, lalo sa mga nagbubuntis talaga. Mga healthy foods po ang dapat natin kainin. Kumari, iwasan din ang mga soft drinks para malayo po tayo sa UTI. Every time na nagbubuntis po tayo, kailangan healthy po ang nanay. Ayan, yan po yung sa pangalawang katanungan. Sa pangatlo naman po, kung ano daw po ang tamang buwan, kung kailan daw po sila
magpapa-ultrasound, no? So, ang advice ko po dyan is, halimbawa, sa first 3 months pa lang po ng pagbubuntis, pag alam nyo na po na buntis kayo, halimbawa, nagpa-pregnancy test, lumabas po doon is positive ka, in between 2 to 3 months, pwede na po magpa-ultrasound, no? Para sure po tayo na buntis nga po kayo. And then, doon na po, mag-umpisa na po kayo magpa-check up. Pumunta na po tayo sa mga lying-in na malapit po sa inyong barangay para maresitahan na po kayo ng mga gamot na naangko po sa inyong pagbubuntis, no? Halimbawa, first 3 months pa lang, na kailangan na ni baby ng folic acid niya. And then, iron, para si baby ay maging malusog, no? Habang maliit pa, na sa first trimester, kailangan alaga na si baby. And then, ultrasound, anytime po, alimbawa, napapa-ultrasound ka ng first 3 months, sure na nabuntis ka, kailangan regular check-up na po, no? Monthly check-up, pag sinabi ng midwife, alam nila lahat yan na, next month or ganitong date, balik ka uli ha, para pwede ka nang enchikan ng anti-tetanus. Sa tetanus toxoid po, mahalaga po yan, mami. Halimbawa, unang pagbubuntis pa lang, no? Sa unang pagbubuntis pa lang po ninyo, kailangan makadalawang injection man lang po kayo ng tetanus toxoid bago po umanganak, no? Halimbawa, sa first 5 to 6 months, mabigyan ka ng isa. Another 7 months or 8 months, mabigyan ka ulit ng isa. So, pwede na yan kahit sa dalawa muna. And then, sa next na pagbubuntis ninyo, kasi actually, 5 dose yan eh. Kaya kailangan sa unang pagbubuntis, mabigyan na po kayo ng 2 or 3 dose, pwede na po yan. Mahalaga po yung anti-tetanus toxoid para po iwas infection si mami. And then, kay baby na rin po, protection niya rin po yan sa pusod after birth para malayo po sa infection si baby. Ayun lamang po. Sana may napulot po kayong aral, may mga natutunan po kayo ngayon sa video ko. Maraming salamat sa mga nanood. Pa-shoutout lang daw po. Okay, nandito po ulit tayo mga mamshi. Magandang araw po sa inyong lahat. Kung mararamdaman o mapapansin natin ang alinman sa mga ito, pumunta na po agad sa inyong health center or mga lying-in, no? Saan po tayo manganganak. Ayan, unang-una po, ay napapansin na po kayong pamamaga o pamamanas ng inyong mga binti, kamay, mukha. Yan, kailangan po natin pumunta na po sa inyong mga lying-in, no? And then next is, masakit ang ulo, pagkahilo, o panlalabo ng paningin. Ayan. Kailangan po, huwag na natin patagalin, no? Pumunta na tayo. Next is, pagdurugo ng puwerta. Kung meron po tayong discharges, no? May spotting na o nagbi-bleed. Ayan, kailangan natin pumunta na. Pamumutla. Ayan, namumutla kayo. May lagnat na. Pagsusuka. Kasi pag nagsusuka po tayo, pwedeng ma-dehydrate po tayo dyan. Kaya kailangan pumunta na po sa lying-in, no? Para ma-check up. And then, hirap po sa paghinga. Nahihirapan huminga, no? So, kailangan punta na. Mahapdi na pag-ihi. May tendency baka may UTI na po. Pwedeng i-check doon ang ihi ninyo. And then, may malabnaw na malatubig na lumalabas po sa puwerta. No? Kailangan i-check na po yan. Convulsion or pagkawala ng malay or nahimatay na. Ayan. Pagbagal o hindi paggalaw ng bata sa tiyan sa ikalawang trimester ng pagbubuntis. Halimbawa, mas bababa sa 10 na sipa ni baby sa loob. Kailangan po pumunta na sa lying-in or sa health center para pa-check kung bakit parang mabagal yung paggalaw ni baby, no? Para ma-check na. Pwedeng i-request po kayo doon ng ultrasound pag medyo may nararamdaman tayong parang mabagal ang galaw ni baby. Kasi pagdating po ng 6 months to 7 months, dapat malikot na po dyan si baby, no? May sipa na siya, malikot na si baby. So, pag hindi po ninyo napansin na
malakas ang sipa ni baby or magalaw, magpatingin na po tayo sa health center. Pumunta na po para i-check ang heartbeat ni baby or ultrasound na. Ayan. So, lahat po ng nabasa ko dito na nabanggit ko po, kailangan pumunta na po tayo sa lying in. No? Lahat. Pagkahilo, pagsusuka, may lagnat na po, nahirapan huminga, mahapti na pag-ihi, may tendency may UTI, may discharges na lumalabas sa puwerta, convulsion o pagkawalan ng malay tao, and then yun sa paghina ng galaw ni baby sa loob, mga 10 beses, halimbawa, bilangin nyo kung mababa sa 10 times na hindi siya, o 10 beses na hindi siya magalaw, halimbawa, nasa 7 or 6 lang, o so mababa yan. So, kailangan pa-check na po tayo. No? Magandang araw po mga mamsi, nandito po ulit tayo. Ang topic ko po ngayong araw ay tungkol po sa mga baby, no? Kung paano po ninyo sila bihisan, tamang pananamit, para mapalayo po sila sa mga, kasi may time minsan na may mali na paano ginamit yung mga baby dress na kailangan na may check. And then kung paano sila pakainin, let's say na naman nag-start ng 6 months, no, na yan ang tamang age ng baby para sila ay mag-start sa mga solid foods. And then kung paano pakainin ang ating mga nursery student, halimbawa, na nag-i-school na sila, 3 to 4 years old, mga nursery, prep, yung mga age po na yan, dyan po ang medyo mahirap silang pakainin, ano? So, bibigyan po kayo ng ilang tips kung paano po sila pakainin na para ganahan po yung ating mga anak. So, ang una ko pong gagawin, ang ibibigay ko pong tips sa inyo, yung tungkol po sa pagpapasuot ng mga baby dress. Itong video po, ginawa ko po ito dahil based po sa aking karanasan, no? Doon po sa, nangyari po ito doon sa aking pinaanak din, no? Yung tungkol sa kanyang mga sinuot. Let's say itong, halimbawa, suotan natin si baby halimbawa ng sando. Ibibase po natin sa panahon. Kung medyo mainit, tag-init, sleeveless lang po ang papasuot natin kay baby. Ito yung walang manggas, no? So, bago po natin ipasuot yan kay baby, kailangan siyempre nalabahan na siya, naibilan natin sa araw. Pwede natin plansahin din pag natuyo na, no? Para ma-sterilize sila. And then, i-check po natin si yung mga sinulid na mga nakalusot-lusot dyan kasi merong iba na nabili dyan kung saan na, halimbawa sa Divisoria or Baclaran, may mga natitira pong mga sinulid, halimbawa kaganit po. Tatanggalin po natin yan yung mga sinulid ng mga nakatikit pa dyan, no? Ayan, ito. And then, itong sa short sleeve naman, pag medyo, ang panahon, siyempre, i-face natin, may manggas. So, ganun din po, tatanggalin natin yung mga sinulid dyan. And then, yung aking experience na ituturo ko sa inyo, tungkol po dito sa mittens ng baby na sinuot po ng mami niya kay baby. Siguro, nung nabili nila, hindi ko lang sure kung nalabahan o hindi, ano. O baka nung binili nila, pinasuot na lang din agad kay baby kasi merong mga ganon, no. Pinasuot na lang kay baby, hindi po nila na-check sa loob. Let's say mga ganyan, may talagang mga sinulit. Gugupitin po natin yan mga mamshi, no? Ingat po tayo sa mga nakalusot na mga sinulit. Kasi pwede po ito mga mamshi na pumulupot po sa daliri ni baby. Kasi doon nga, based sa experience ko doon sa aking pinaanak na yun, halimbawa, pinaanak ko siya today, by next day, binisita ko siya. Hindi ko lang sure kung napalitan, siguro hindi, kasi ako pang nagtanggal sa kamay, no? Sabi ko, ay, madumi na yung gloves ni baby, hindi ko pinapalitan. Sabi ko, nung tinanggal ko na siya, sabi ko, ba't ayaw matanggal? Buti hindi ko siya totally binigla na tanggalin, ano? Diyos ko, yung sinulit ko dito sa may
loob ng middle ni baby, pumulupot na po sa may daliri ni baby. So, hindi na po siya matanggal kasi lumubog na as in yung sinulid po doon sa may daliri ni baby. Alam niyo kung ano nangyari? Pinutol po yun. Pinadala ko sa ospital. And then, sabi nga daw po ng doktor, hindi na siya pwedeng tanggalin kasi lumubog na siya. So, ang ginawa ko is pinutol yung daliri ni baby, yung sa dulo. So, kawawa naman si baby, no? Kaya, ginawa ko itong video para po sa mga mamshi, dahil may mga lesson tayo nga dyan. Nasabi ko, naku, pwede palang mangyari yung ganun. Na kailangan, i-check po muna natin yung mga gloves. Ganon din po yung sa paa ni baby, no? Kasi minsan may mga sinulid nga ako nakikita. So, tatanggalin po natin yun. Yung mga buhol-buhol po doon sa loob. Kasi pwedeng umikot. Siyempre, malikot si baby. Yung kamay niya sa loob yan, magalaw-galaw yan. So, may tendency pumulupot. Dahil mahaba pala yung sinulid. So, ganun pala kahigpit, no? Na humigpit siya. So, hindi natanggal. As in, hindi natanggal talaga na ano na doktor nagawa ng paranga. Natanggalin yung sinulid doon sa may daliri ni baby na lumubog na. Kaya yun. No choice ito. Pinutol si daliri. Kaya nakakaawa naman si baby pag ganun. Pinutol dahil lang sa sinulid. So, yun, no? Mga mamsi, dapat i-check po natin yung mga pinapasuot po natin kay baby na sa paan niya, yung socks, and then yung sa kamay ni baby. Kailangan po babalik rin po natin yan bago po ilabahan or pagkatapos labahan, tanggalan po ng mga sinulid, ng mga himulmul po, yung mga ipapasuot po ninyo kay baby. So, ayan, no? So, pupunta naman po tayo sa kung ano po ang ilang months o year na siya pwedeng pakainin. So, mag-i-start na po tayo, mami, sa 6 months. Pwede na pong bigyan si baby doon ng mga paunti-unti na mashed potato, no? Carrots. Let's say, naglaga po kayo ng sabaw na may manok or kunting baka. Isabay ninyo, ilalagay yung patatas, may carrots. Imamas na po yun. Kahit sa kutsara, pwede dudurugin natin. And then, unti-unti natin ipasubo na kay baby, no? Sa inyong mga maliliit na anak. Para mag-start na sila doon, natitikman na nila yung iba-ibang lasa ng pagkain, no? Para masanay na po sila sa mga gulay. Yan, no? So, 6 months habang unti-unti, kahit dumidede siya sa inyo, or nagbobote man, kasi merong iba talaga na bottle feed, no? So, sanayin po natin sila na unti-unti sa gulay hanggang sa meron nga 9 months sa 10 months malakas na sa kanin, no? Pinapakain na nila 1 year old, malakas na sa kanin. So, ang technique po dyan, mga mamsi, sa 1 to 2 years old, during the time na papakainin natin siya, ang gagawin po natin para ganahan po sila, isasabay po natin siya sa meal time ng family, no? Let's say may high chair siya, no? Paupuin po natin siya doon. Bilihan niyo po siya ng sariling plate niya na mabibili natin sa mga mall or sa SM or Robinson or saan man ninyo gusto. Meron po mga binibenta dyan ng mga pang baby plate na may sariling spoon and fork na siya, may glass, na may handle ba kabilaan para na-hold ni baby na hindi niya mabitawan basta-basta, mabitawan man, hindi basta-basta napabasag, para masanay na siya. Hayaan natin na pag gusto ni baby na siya ang humawak ng spoon niya, hayaan po natin siya para masanay po. Hayaan natin na medyo makalat. Normal lang po sa mga bata, yun na makalat sila kumain. Kaya linisin lang natin. Para masanay po sila, maging independent, and then, unti-unti na po natin silang patikmin ng mga ibang klase ng gulay. No? 1.5, 2 years old, malakas na yan sila kumain ng mga soy, no? Ang technique po doon, mamsi, para medyo maganahan po sila kumain, unti lang muna ang ilalagay natin sa plate nila ng pagkain. Huwag natin dadamihan. Kasi ang mangyayari po doon, mabilis po magsawa ang inyong mga anak. Pag nakikita nilang marami po agad ang inihain ninyong pagkain sa kanila, kailangan gradually o unti-unti lang natin nadagdagan, no? Para unti-unti din silang nakakakain, mabilis silang kumain, no? And then makukulay yung ilalagay natin. Let's say may carrots, may konting sayote,
patatas, and then, lagyan din sila natin ng slice of apple, halimbawa, kasi 1 year old, nag-i-start, mag-eat na yan sila eh. 2 years old, may eating na yan. Alos kompleto na. So, pwede na natin silang i-slice ng mga fruits, oranges, apples, para tikman na nila yung iba't ibang klase ng mga prutas. Sanayin po natin sila sa gulay at mga prutas na masagana po sa mga vitamin C. So, marami po natin yung apple, oranges, papaya, pinya. Basta mag-start tayo sa paunti-unti lang muna ng bigay sa kanila. Huwag naman yung isang buong apple talaga dahil hindi pa naman nila totally kayang ubusin yan. Unlike dun siguro sa mga 3 years old, 4 years old, hanggang malakas na sila kumain. Sasanayin natin sila na palaging kasabay po kumain para magana at masaya. Siyempre nakikita niya, sabay-sabay kumakain, magana din po yan silang pakainin. At saka may isa pa po pala mga mamshi, no? Tungkol po sa pagpapakain ng ating mga anak, hindi po natin silang kailangan pilitin na kumain, ano? Basta ang gagawin po natin in between meals, wala po tayong ibibigay sa kanila na kahit na ano, lalo na mga chichirya, no? Kasi once na nauna po ang chichirya, ay mawawala na po sila ng gana kumain. Kaya wag natin silang bibigyan na kahit na ano, pwedeng mga fruits, no? In between mga 10 or 10:30, bigyan natin sila ng mga apple or oranges, mga prutas. Wag po yung mga matatamis or chichirya kasi mawawala na po sila ng gana ng kain. Ayan po, no? Tsaka may isa pa po akong tip sa inyong mga mamsi. Halimbawa po, yung inyong mga anak, mga age 4, 5, 6. Pag kayo po yung namamalengke, kasi merong ibang mga mamsi na kasakasama yung mga anak nila sa palengke, ang gagawin po natin, ang baby po ninyo or yung anak ninyo ang nasa loob. Halimbawa, let's say ito yung parsada. Nandito po tayo, yung ating anak is nandoon po sa safety, naka-safety siya. Na hindi po dito ang karsada, daanan naman sasakyan. Ito si Mamshi, nandito yung anak. Para safety po yung inyong anak. Kasi may nangyari po yan doon sa amin noon na malengke yung mag-ina kasama yung anak. Nandito yung anak ay karsada to, nahagip. So, wala. Patay si bata. Kaya, yun po ang isang iingatan po natin. Pagkasakasama po natin yung ating mga anak, kahit saang lugar po tayo pumunta, lagi po nasa safety yung inyong anak. Karsada, mami, anak. Naka-safety po yung inyong anak. Huwag dito sa tabi ng karsada siya. Kahit hawak niyo pa po yan. May tendency minsan pumipikla sila, ayaw magpahawak. Bumitaw man, diretsong karsada yun. Baka mahirapan kayo maghabol. Lalo na kung marami mga sasakyan dumadaan. So, ang pinaka-the best doon, nahawakan nyo po, kung maliit, maaari kargahin na lang kung talagang walang maiwanan, ano? O, hindi kaya dito sa safety lugar siya. Huwag dito sa may daan. Ang topic ko po ngayong araw ay tungkol po sa mga teenage pregnancy. So, alam naman natin, nakasalukuyan po ngayon na problema pa rin po ng ating bansa ang kasalukuyang dumadaming mga kabataang mga nagbubuntis po. Mula 15 years old pababa, may 15 years old, 14, 13, 12, may 11, at may 10 years old pa po na nagbubuntis na, no? So, una-una, ano po ba ang epekto nito sa mga kabataan, yung maagang pagbubuntis po? No, so magbibigay po ako ng mga tips sa inyong mga mamsi, lalo na sa may mga anak po ng mga teenager, no? Kung paano po natin sila gagabayan po, no? So unang-una po, ang pagkasira ng kanilang kalusugan, no? Ang epekto nito unang-una. Maaaring maging malungkutin po sila, maging matamlay, wala pong ganang kumain dahil sa mga iniisip po nilang problema na kasalukuyan nilang mga dinadaing sa kanilang sarili na bakit ba na nangyari sa kanila ito, no? Kung paano ba nila re-resolbahin ang problemang pinasok nila dahil sila ay maagang nagbuntis, no? Ayan. Ang pangalawa po, pagkasira po sa kinabukasan.
Ang maagang pagbubuntis po ng isang teenager, or halimbawa, let's say siya ay 15 or 14, 12. So, may posibilidad na siya po ay mahinto sa kanyang pag-aaral, no? Imbis na siya ay makapagtapos muna para siya ay magkaroon ng magandang kinabukasan, siya po ay maaaring mahinto po sa kanyang pag-aaral dahil nga siya po ay buntis na, no? Ando na yung insecurity niya sa sarili niya, na nahihiya na siya, na nakikita siya ng ibang tao na malaki na yung kanyang tiyan. So, number 1, na mahihinto siya sa kanyang pag-aaral, no? Isa po yan. And then number 3 po, kung sila ay buntis na at ayun na manganak na, mahihirapan po sila, no? Mahihirapan sila kung paano nila bubuhayin yung batang iniluwal niya, kung paano nila bubuhayin, kung saan po sila kukuha ng perang ipanggagastos po sa araw-araw, lalo na kung pareho silang mga kabataan pa, no? Let's say yung lalaki is 18, 17, ang babae is ganun din po, 15, 14, so paano ang mangyayari sa buhay nila kung ganung mga edad? Nagkaroon na po ng anak sa maagang edad, no? So, mahihirapan po sila. Mamumblema sila kung paano nila bubuhayin. So, hindi pa nila kakayanin, no? And then, ang pang-apat natin ay yung pangungutya. Unang-una po, iniisip nila na lagi silang pinagchichismisan, pinagkukwentuhan ng ibang mga tao, pinagchichismisan ng mga kaibigan nila. Pag nagsalalakad sila, may masalubong silang mga tao. Iniisip po nila niya na sila lang lagi ang pinagkukwentuhan, pinagchichismisan, no? Kasi bakit ang aga-aga naman itong batang ito nagbuntis? Ganon, bakit ang aga naman nag-asawa? Mga ganon. So, doon po pumapasok ang isang problema na iniisip nila ay magiging solusyon sa kanilang problema, yung pagpapa-abort. Doon po yan papasok, no? Iniisip nila, ay ipaagas ko na lang ito para wala na akong problema. So, iniisip nila, solusyon yun sa problema nila. Hindi nila alam na lalong problema ang papasukin nila. So, paano nga ba natin ito iiwasan yung mga ganitong problema, no? Bakit nangyayari ito? So, paano natin maiiwasan, no? Dito naman, magbibigay ako ng mga tips, no? Unang-una sa school, dapat tinuturo na po ang family planning, and then mga different types of contraceptives na pwede natin ituro sa ating mga mag-aaral o sa mga students, kung paano nila gamitin, at tungkol na rin sa family planning para po hanggat maaari ay maiwasan yung mga ganitong pagbubuntis po ng maaga sa ating mga kabataan, no? Mahalaga po ito para sa kanila na maituro natin ang kahalagahan ng mga contraceptives, no? And then ang family planning. Sa gayon pa man, maiwasan ang pagdami ng mga kabataang mga nagbubuntis, no? And then pagtuturo po sa mga kabataan, kung maaari, no, about sexualidad, no? Kung maaari ituro na rin po sa mga kabataan ngayon ang tungkol sa sex education, para po naman ay sila ay maiwasan nila yung maagang premarital sex, no? Para po maiwasan ang maagang pagbubuntis, may ituro po sa kanila yon. Kasi sa kabataan ngayon, once na makarinig lang ng sex is pinagtatawanan pa po yan, no? Parang ginagawa lang nilang laro. Pero sa totoo lang, napakalaking issue ang sex kung pag-uusapan tungkol sa kanilang mga edad, no? Kung maaari, iwasan mo na. And then, pagpapatibay po ng relasyon. Mahalagang pagtibayin po ng mga magulang ang relasyon po nila sa kanilang mga anak. Kailangan continuous po natin silang kakausapin, gagabayan po natin sila tungkol sa kanilang mga pag-aaral, na unahin po muna ang pag-aaral, pananampalataya, at ang kanilang pag-aaral, uunahin po yun. Iwasan muna ang pagkikipag-boyfriend, pagkikipag-girlfriend. Kung maaari, magtapos po muna, no? Para
isa po yan din sa solusyon para po makaiwas muna sa mga maagang pagbubuntis, no? So, paano po ba susolusyonan ang mga ganitong problema, no? Ako magbibigay po ako uli ng mga tips sa ating mga magulang kung paano po maiwasan ang mga ganitong premarital sex, no? Unang-una, i-supervise po natin ang ating mga anak, no? Mag-attend po tayo ng mga activities nila sa school. Let's say, pinatawag po tayo ng mga guro nila or ng teacher sa school, puntahan niyo po sila, no? I-check niyo po yung kanilang mga records, kung sila po ba ay yung mga grades ba nila ay okay, sila po ba ay pumapasok araw-araw, kung nakakapas po ba sila ng kanilang mga project, no? Aalamin po natin yun. Kung sila ba ay okay sa school, nagpa-participate ba, no? Everyday ba pumapasok sila? Para alam po natin kung ano pong mga nangyayari sa kanila sa school, sa kanilang pag-aaral, no? Kailangan, mahalaga po yun, mga mamshi. And then, pangalawa po is kilalanin niyo po yung mga kaibigan ng inyong mga anak, ng kanilang mga family, yung mga parents din po ng mga kaibigan ng inyong mga anak. At hingiin po, number 1, ang kanilang mga contact number. Mahalaga po yun. Para in case po na madelay po sila ng uwi, let's say ginabi na, ay 4 or 5 is 5 p.m. is uwian na. Bakit 6, 7 wala pa yung inyong anak? Pwede po kayong kontakin ninyo yung kanilang mga kaibigan or yung parents na naging close ninyo na bakit wala pa yung inyong anak, baka magkasama ng anak nila, para alam nyo po kung saan sila pumunta, no? Let's say, pumunta sila sa isang party or birthday ng kanilang kaklase na hindi po nagpaalam sa inyo, para malaman nyo po ang dahilan, no? Kasi minsan, ang isang reason kung bakit nangyayari yung mga ganito, yung minsan nagkakayayaan na mag-inuman, no? Yan, number 1 po yan. Nag-iinuman. May kasabihan nga po tayo na pag may alak, may balak. Kaya kung maaari, alamin po natin yung mga galaw ng ating mga anak, kung saan ba sila nagpupunta, i-check po natin yan. Huwag po nating baliwalain na bakit gabi na ay wala pa po sila. So, kailangan dapat chine-check po natin yan, ano? And then, alamin din po ang kanilang mga pinapanood sa telebisyon, no? Kung ano ba yung mga palabas, kung ano yung kanilang mga binabasa, i-check din po natin yan. Kasi sa edad po na 15 pababa, kailangan po talagang gabay ng magulang, no? Kasi yung mga ganyang edad po ay mga kabataan na yan. Nangangailangan po talaga ng gabay ng parents yan, no? Ng kanilang mga magulang. So, alamin po natin kung ano po yung kanilang mga pinapanood, kung ano yung mga binabasa nila minsan mga kung ano mga sa cellphone. Kasi alam naman po natin ngayon, mga gadget, tablet, laptop, lahat nandyan na po sa media, social media, lahat po napapanood na. Kaya kailangan inaalam po natin kung ano po yung kanilang mga pinanonood, no? And then, iwasan po na maglagay po kayo ng television sa loob po ng kanilang kwarto. Iwasan po maglagay ng TV, no? Para nasusubaybayan po natin pag nasa salas po sila nanonood or sa labas ng kwarto, nakikita po natin kung ano po yung mga pinanonood nila. So, naiiwasan na manood sila ng mga hindi karapat-dapat na panoorin sa hindi naaangkop pa sa edad nila. So, kailangan iwasan po natin na maglagay ng television sa loob ng room para oras ng aral lang, pag oras ng tulog na, no? And then, kausapin po ng maayos yung ating mga anak. Huwag po natin silang pagagalitan, lalo na sa oras ng pagkain po, no? Pag kinakausap po natin sila, maging malumanay po tayo. Kung maaari is iwasan natin na pinapagalitan sila palagi. Yan namang mga ganyang kabataan po, susunod naman yan sila basta kinakausap natin sila ng maayos, no? And then, gawin po natin silang best friend. Kaibiganin po natin yung ating mga anak na mga teenager. Hindi lang po sa mga teenager, lahat po ng inyong mga anak. Kaibiganin po natin sila. Para once na may mga problema po sila, masasabi po nila sa atin yan, hindi yan sila maglilihim, no? Kung let's say may problema sila sa school. Oh.
ikikwento po sa inyong Muslim, sa mga mami, kasi sila ang madalas nakasama ng nanay, ng mga anak sa bahay, no? O let's say na parehong may work, yung mother tsaka yung kanilang father. So, ang naiiwan, mostly katulong lang sa bahay. So, nandoon pa rin dapat ang communication natin. Pag nasa bahay kayo, kausapin nyo pa rin po yung inyong mga anak. Huwag mawawala dapat ang communication natin sa ating mga anak. No? Kahit tayo ay parehong mga busy sa ating mga anak buhay, nandoon pa rin po dapat ang guide ninyo sa inyong mga anak. Continuous communication lang po para hindi po sila maglihim kung ano man ang mga problema nila sa school or sa bahay man kaya, no? Para maging open kayo sa isa't isa. Ayan. Iba yung gabay po ng mga magulang ang kailangan ng ating mga anak sa edad po na ganyan. No? So, ang tips ko po pala sa inyo mga mamshi, no, sa mga teenager, mga 15 years old and below. Pag kayo po ay pinagsasabihan naman ng inyong mga magulang, ay makinig po. Kasi para din naman po sa inyo yan, pag kayo ay nagkaroon ng pamilya ninyo balang araw, kung ano yung advice sa inyo ng inyong mga magulang, sundin ninyo. Kasi magagamit din po ninyo yan pag kayo ay nagkaroon ng sarili ninyong pamilya, no? I-a-advise din po ninyo yon sa inyong magiging mga anak. Kung ano ang tinuro sa inyo ng inyong magulang, yun din ang ituturo ninyo sa inyong magiging anak balang araw. So, mahalaga yun, makinig sa ating mga magulang kasi sa panahon po ngayon, maraming nare-rape, kasi hindi nagpapaalam sa magulang. Kahit pang minsan nagpaalam. Hindi naman alam ng magulang kung saan kayo pumupunta. May mga nangyayari pa rin. So much more kung hindi pa po kayo nagpapaalam. So magsasabi kung maaari, bago dumilim, nasa bahay na yung mga ganyang edad, no? Para maiwasan natin ang mga kapahamukan. Kasi sa panahon ngayon, talagang kasalukuyan, dumadami ang mga maagang mga nagbubuntis, no? Mga teenage pregnancy. So, mag-ingat po tayo palagi. Ating mga magulang, mga mamshi, gabayan po natin ang ating mga anak sa mga kalalakihan. Iwas din muna sa panliligaw. And then sa mga kababaihan naman, ang mga 15 years old and below, wag muna magpapaligaw. Unahin muna ang pag-aaral, magtapos muna, dahil para din sa inyo yan. Balang araw, pag kayo ay nakatapos, so magagawa ninyo lahat kung ano ang gusto ninyo, at least matured na ang isip ninyo, no? Unlike doon sa mga underage pa kayo, wala pa, hindi pa ninyo totally siniserious yung mga ganyang bagay. Kasi sa mga edad na 15 and below, wala, iniisip ninyo, palaro-laro pa lang yan, wala pa sa isip ninyo kung ano yung kalalabasan ng inyong gagawain, yung inyong pinasok, na kung ano man yung maaga ninyong pagbo-boyfriend, girlfriend na yan, pag nabuo, pag nabuntis, iiyak-iyak, ililihim pa sa mga magulang dahil natatakot na nagbuntis na ng maaga. O kaya kung maaari, makinig sa mga magulang, huwag magpapaligaw, huwag sasama sa mga kalalakihan, lalo na pag niyaya sa mga inuman, huwag basta-basta sasama, no? Makinig sa mga magulang. Pag galing sa school, diretso sa bahay, tumulong sa gawaing bahay, para hanggat maaga matuto sa gawain, no? Hindi habang buhay kasama ang mga magulang, kaya sumunod kayo sa inyong mga magulang. Yun lamang po, mga advice ko mga mamshi. Sana nagustuhan niyo po ang topic ko ngayong araw. Maraming salamat. Please like and subscribe po. And then, sa mga hindi pa po nakafollow, please follow po sa aking YouTube channel, Stay Momsilicious po. Yun lamang. Sa mga hindi pa po nakasubscribe, sa mga baguhan po dyan, please subscribe na po. Thank you po sa mga nanood. Maraming salamat. And God bless po sa ating lahat. Thank you po mga mamshi. Want more videos like this? Don't forget to hit the like button and subscribe button to get the newest videos I make every day. Thank you so much and see you on my next video. Stay Momsilicious!